Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng manonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori Janai, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi na po tanghali, although yung mga na-record naming bago is laging nasabi ko dun is magandang tanghali. Pero today, it's in the afternoon na, in the evening na pala, almost magsi-6 o'clock na. Kaya pati yung mga kasama po namin dito sa andyan, naka-steady, si Mr. Inohara. Andito na rin siya, although dapat talaga 12 noon. Tignan nyo naman, nag-give siya ng time, supposed to be, may ibang oras siya, pero I was so thankful na he's here. And also, Ayaka, andyan siya, pagalaw-galaw sa silya, paikot-ikot. Natawa siya. Supposed to be 3 o'clock, uwi na siya, andito pa rin siya. Why? Because of me. Kasi po ganito, yesterday to tell you, after the work, yesterday, after the work ko, 6 o'clock, biglang tumawag si Vienna na 94 years old, na ang kanyang, blood pressure is 190. So itong si Habi, ni nervyos, so nagdire-diretso kaming pumunta ng Saitama kasi she lives in Saitama and we are here in Yamanasi. So we pass forward, dire-diretso, wala nang panikan sa bahay, kundi bit-bit lang ng pantulog. Ayun. And then pagdating namin dun, thanks God, she's okay. And so what happened, we went to the hospital, we stayed for an hour, 3 hours almost, and she's fine now. So yun po, kaya ngayon lang ako nakabalik dito, supposed to be 12 o'clock, hindi ko nagawa, pasensya na po. Honto Gomenesek, talagang pag merong mga oldies, kailangan talaga yung time mo, ibibigay mo eh. Hindi mo pwedeng unahin muna yung work mo eh, it's a family time, di ba? Kaya sorry po, pasensya na minasa Honto Gomenesek. Anyway, nagpapasalamat po ako sa pamilya yesterday who came all over from Ome City. Dito po, malapit lang dito naman, pero ang traffic, matraffic dito. Marami pong salamat. And they bought 26 na pirasong Netflix. Ang problema, ang lola nakalimot sa promo, hindi na ibigay yung t-shirt. Dahil di ba po may promo kami ngayon sa Netflix every 10 na ordering nyo, na bibili nyo, meron kayong free t-shirt na ang modelo natin is si Miss K. Diba? So, yesterday talagang bumili sila and I was so thankful talaga all the way from Ome pa sila and then nirigalo nila sa akin, bumili talaga sila ng 26. Inubos nila yung stock ko dito sa studio na 26 pieces. Ni Mang Roxanne, orimashita. Antoni, arigatou gozaimasu. Thank you so much po. And nag-text sila, ang sarap daw ng Netflix natin. Honto, arigatou gozaimasu. And good luck to all your upcomings po. Thank you so much. Siyempre po, ang kumanta ng ating team song ng Mag-usap Tayo, walang iba kundi si Miss Ladine Rojas, composed by Mr. Benny Saturno, ang super director, Direk Dante Brillante Mendoza, arigatou gozaimasu, Miss Jacqueline Osie and Miss Judy Ann Santos, mga super best actress, at siyempre si Miss Beverly Cayman na nandito sa Japan. Hindi kami nakikita, alam ko busy pa siya, especially na for Christmas, supposed to be
Gusto ko man tawagan pero I was thinking baka busy pa siya. Yan po ang ating mga besi-besi at marami pa po tayong besi-besi. By next year, ipapakita po natin ilang mga showbiz friend natin na mga Pilipino, na mga showbiz artist sa Pilipinas na talaga naman nandiyan nagsusuporta para sa mag-usap tayo. And even my besi-besi friend, she always told me, Miss Jacqueline, sabi niya, pinapanood kita. Diba? So, I was so happy when she told me na pinapanood kita. Thank you, Bessie. Thank you. Hope to see you soon. And syempre pa, for next year, meron po tayong mga bagong segment. Magkakaroon tayo ng listen and learn. Which is, listen and learn meaning to say, we will provide mga rules about sa Pilipinas, mga rules dito sa Japan na merong talagang katotohanan, merong kaming syoko na ipapakita sa inyo para po hindi tayo malos. Yun po ang segment na listen and learn. Hinahanap ko pa po kung sinong magaling na announcer dyan, di ba? And also sa mga segment po natin ngayon, meron na tayong, anong title nun, Miss Aya? Ito ang Chismis. Alam niyo naman, pag may marites, masaya ang buhay. Basta yung marites, showbiz lang. Di ba, showbiz, marites po tayo. Mamaya mapapakinggan nyo. Naku, tungkol kay Daniel Padilla and Catherine, totoo ka na kayang hiwalay. Yan ang chismis po natin mamaya. At ang ilang showbiz person magkakaroon ng movie na kasama ang mga Hollywood star. Abangan nyo po ang aming eto ang chismis ng Chika Showbiz, di ba? At siyempre pa ang ating main event niyan sa one-on-one, isang kababayan natin na nakakalungkot, hindi maganda pagtrato sa kanya pagdating niya sa Japan, but so blessed talaga na nabigyan pa rin siya ng 3 years visa. Mamaya po sa live interview natin yan. Okay, pakinggan yung kaya wag po kayong alis. At syempre, andyan si Miss Hussein, Q&A. Sabi ko sa kanya, huwag ka muna mag-out, may Q&A tayo ngayon. Maski late na. Yan po ang ating masabi. And syempre pa ang ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Yes, story Janay. Kaya po nagpapasalamat kami dahil we are not all alone. Tingnan nyo, ang ganda na ng studio natin, ng company studio. And also, andyan na rin yung mga ibang business na ilagay na rin po namin dito. Kaya mga kababayan ko, always remember, keep praying, and always, if somebody is in help, sa abot ng inyong makakaya, tulungan nyo po. You can find your job anytime. You can do your job anytime. But asking help from a person from the person na nangangailangan, you should spend time sometimes for that. Because the best business in the world is voluntary. Pagtulong sa kapwa. Yan ang importante. Kasi sabi ko nga po, I remember when I told myself, I even read about this matter na pag halimbawa, when we die, God will not ask you, how's your business? How is your material things? How is your diamond? Or how is your beautiful house? And how is your money in the bank? It's not the one na itatanong ni Lord. Lord will ask you, how do you manage to live with your family? How do you love? How do you give love to your family? How do you share love to the people? How do you help people? It's not the money that God will ask you when you go up. Di po ba? Yan ang nabasa ko sa isang, and it's true. Because you cannot bring all the things that you have, even diamonds or anything. You work hard, what for? But you don't even enjoy yourself. You're just working. What's the use of working if you don't have people who loves you, who cares for you, and you don't know how to help people at all? So yan po ang ating masabi. Now, pasok na po tayo sa ating bagong Buhay Mo, Hawak Mo. Onegaishimasu. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito na po, December na, ibig sabihin, first Monday, meron po tayong bagong Buhay Mo, Hawak Mo. Ito po ang maisishare namin. Alam nyo naman, by next year, dagdag edad na tayo. Ito po ay tungkol sa kung tayo'y nagmamature ng maganda at nag-mature tayo ng may pinagkatandaan. Sabi ko na para may maiwang kang magandang example sa mga kabataan. Ito po ang una. Pag nag-mature ka na, hindi ka na interesado sa mga kwentong kutsero.
Mas gusto mong matulog ka kesa mag-night fever. Mas maunawain ka ngayon kesa noong bata ka. Mas malawak ang iyong pag-iisip. Mas iginagalang mo ang pagkakaiba ng pananaw ng kahit sinong tao. Hindi ka namimilit mahalin. Hindi ka madaling manghusga. Hindi ka pumapatol o nakikisali sa anumang di pagkakaunawaan ng kahit sinong tao paman. Ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga tao, ngunit sa iyong panloob na kakayahan. Marunong sumakay sa mga pananaw at ugali ng mga kabataan ngayong millennium. Hindi man yaman, hindi man material, pero ang ating may iwan ay kung paano tayo nabuhay ng maayos, mapagmahal sa kapwa-tao. At ang paniniwalang hindi natutulog ang Diyos. Dahil buhay mo, hawak mo. Last month of the year. Maraming salamat mo, and this year talaga naman ilan din ang nagawa nating buhay mo, hawak mo. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Matalay na yung gambarimasyo. O sige, mamaya na lang. Okay, anyway, kasi po nagchichikahan kami dahil yung nakita niyo pong balita na Indogene pumasok sa kwarto nung kapitbahay niya siguro yun na Haponesang lasing ata at minolestya. Anyway, yan po ang ating buhay mahawak mo. Tandaan po natin, kung tayo tumatanda, dapat may maiwan tayong magandang pinagkatandaan sa mundo. Pero pag tayo tumatanda, totoo, mataas na ang pasensya mo. Diba? O meron naman tumatanda, humihina ang pasensya. Kaya talagang wala na yung Saturday Night Fever pag may edad ka na. Although, syempre, paminsan-minsan kailangan mo yung Saturday Night Fever, pero dapat may limitasyon na. Baka mamaya nandiyan ka pa sa Roppongi, naka-mini skirt ka. Walang masama, of course. If you feel like doing that, there's nothing wrong with that. But syempre, kung titingnan ka ng mga bata, matutuwa sila because you look like a teenager and you're joining them, the millennial kids, di ba? Pero dapat, magbibigay ka na example. It's not the way you look It's not the way you look when you get older. It's the way how you treat the kids. It's the way how you talk to them. It's the way how you think of helping people. Yun ang pagkakaalam ko po. Kasi when we get older, you have no choice You cannot stop it. No matter how rich you are, how famous you are. Hindi titigil ang siwa. Hindi titigil ang yawa kung naruno Canada. Irero ita ko naruno. Di ba? Iba-ibang sakit. Kaya, I do hope na this, for 1 month, tungkol sa mga ating mga lodging, sabihin na natin, mga may edad, mga nag-40s, nag-50s, ay naku, mga ihos, ihas, kailangan behave. Behave na po tayo. No? You cannot say that you're always young. When you reach the age of 40s, 50s, 60s, 70s, ay nako, I promise you, wala nang halaga yung mga happy happenings na yan sa'yo kasi you cannot do it that much like when you're at the age of 30s and 20s. Kaya, behave kayo. Behave lang po sa buhay and always remember, may maiwan kayong good example sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Di ba? You should be brave enough or smart enough and good talker enough. Not just for yourself, but for your kids, for your apo, and for you yourself, di ba? You cannot just get matured na tumatanda ka na hindi yung hirap o yaman It's not that you're rich or you're poor. It's the way how you build when you get older, kung paano mong dali ng iyong pagkatanda. Di ba? Kung paano mong maiiwan dito sa mundo ang iyong pagkatanda, iiwan mo ba siya ng pag nalaman ang pangalan mo ang apo mo, sinabi ang pangalan mo, biglang sasabihin ng iba ay yung ba lola mo, yung ba lolo mo? Ay nako, di ba? Hindi ba pinakamasarap na yaman na may iwan natin dito sa mundo is
Talaga, naku, yung lola mo, ang bait-bait niyan, yung lolo mo, ganito yan, gano'n, di ba? Napakasarap. Yan ang yaman. That's the only material, the most special material that you can live. Mana, kumbaga sa ano, ang may iwan mong mana is how you treat people here and how you build your character here in this world. No? Always remember, face the truth. Always face the truth. Do not lie and share whatever you can share. Yan po ating masabi. Ngayon, pasok naman tayo sa ating news of the night. Hindi na the day, night. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito pang ating mga balita na naipost na rin po namin ito. Pero uulitin ko po to remind us all na ang kuryente, ang gas bill ay magtataas mula sa January 2024. Ayon sa news na ito, galing sa NHK, magtataas muli ng charge sa kuryente at gas dito sa Japan simula sa darating na January 2024. December nga nagtaas tumaas din yung ticket ng airline, tapos tumaas din yung ilang bilihin, mga food dito sa Japan. Paano yan? Pataas ang pataas. Sana tumaas din ang sweldo, no? Ano ba nangyayari dito? Ang baba na nga lang yun eh. Ayan na po, una ay ang sa kuryente, naglabas na ang pahayag ang 5 out of 10 major electric company dito sa Japan na Hokkaido, Tokyo, Chubu, Kyushu at Okinawa Electric Company na magtataas sila ng charge. Then, sa gas naman, ang 5 major gas company dito sa Japan ay naglabas lahat ng pahayag na magtataas din sila ng charge simula Enero. Ang pagtaas na gagawin nilang ito ay sanhi daw sa pagtaas ng presyo ng LNG na ginagamit nila bilang raw materials. Nako, ano ba yan? Bakit ganun? Nagtataasan na lahat. Sana naman pataasin din ang sweldo, no? Kaya lang pag tumaas ang sweldo mo, yung bilihin mo naman ng mga pagkain, taas pa rin. Paano magiging balance yun? Kailangan gawan talaga ng balancing ang araw-araw na gastos. Ito naman po para sa mga turistang papasok dito sa Japan. Dahil marami po ang ginagawa, gagamitin yung tourist and then ininegosyo din dito sa Japan. So ang nangyari, ito ng bagong regulasyon ng Japan tungkol sa mga tourist na papasok sa Japan. Tax refund ng mga tourist gagawin sa airport upon departure. Hala. Ayon sa news na ito, dahil sa dumaraming mga manloloko sa tax refund ng mga nabibiling items na mga tourist sa Japan, babaguhin ng Japan government ang sistema nila sa pag-refund na binayaran nilang tax ng mga tourist in short. Sa policy nila sa ngayon, ang mga items or souvenirs na nabili ng mga tourist sa mga duty-free shop ay hindi pwedeng gamitin or makonsume dito sa Japan. Subalit, lumabas sa investigasyon nila na marami sa mga ito ay pinagbebenta din ng iba para pagkakitaan. Ala. Upang maiwasan ang mga ito at lalo na ang manloloko sa pagbabayad ng tax, isasagawa na lamang nila ang pag-refund ng tax sa airport mismo at the time na lalabas ng isang tourist. Paano yun? Yung mga resibo mo, ipapakita mo, doon pa lang nila i-refund? Parang kakaiba ito. Anyway, ang ganitong system daw ay ginagawa na din sa ibang bansa at dito sa Japan ay maaaring ipa-implement na din nila. Well, hindi pa naman sinabi kung kailan mag-i-implement to. Sana naman next year na. Anyway, yan po ang tungkol sa mga tourist magpasok dito. Okay, ito na po isang masaklap na balita. Baby girl na karga ng nanay na hagip ng kuruma. Patay. Ito po ay galing sa Japan News, November 30, 2023. Mizazaki City, ayon sa news na ito, isang baby girl na karga ng kanyang okasan, nanay, ang namatay matapos na sila ay mahagip ng umaatras na kuruma. Nangyari ang insidente noong
November 29, ganap ng 11 a.m. sa parking area ng isang supermarket. Ang nanay na nasa 30s at ang age at naglalakad nang nagip sila ng paatras na kuruma. Totoo yan kasi minsan pag namamalengke ka, titignan mo rin yung mga aatras. Kasi lalo na pag may edad na, kaparis nito, anong edad kaya siya? Masama ang naging pagbaksak ng mag-ina at tumama ang ulo ng baby kung kaya't nagdulot ito ng malubhang pinsala na ikinamatay niya. Nagtamo naman ng injury ang nanay sa paan niya. Hinuli naman ng mga pulis ang driver ng kuruma na isang matanda, 72 years old. Inaamin naman nito ang paggagip niya sa mag-ina. 72 years old kasi, no? Kaya talaga magigpit na, magkakaroon ng age limit talaga ang pagmamaneo. Kasi napakarami ng insidente, aksidenteng nangyayari. Okay, ito naman po isa pa nating balita. Babae, sinaksak ng boyfriend na. Hala, ayaw makipaghiwalay, patay. Nangyari po ito November 30, 2023 at galing po ito sa Japan News. Tokyo, Setagaya-ku, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Chinese na lalaki, age 29 years old, matapos mapatunayang sinaksak at napatay nito ang dati niyang kanojo, ibig sabihin syota, 24 years old. Nangyari insidente noong November 28, ganap ng 11:55 p.m. sa baba ng isang mansyon sa nasabing lugar. Gamit ang fruit knife, sinaksak ng lalaki ang biktima ng ilang beses sa dibdib. Merong nakakita sa ginawa niya na tumawag agad ng pulis. Pinuntahan agad nila ito at inabutan pa ng mga pulis ang lalaki at nakatayo sa incident site. Ibig sabihin, nasaksak niya na. Hindi rin siya kagad tumakbo. Siguro nagsisisi siya, no? Naamin ito ang pagsaksak niya sa babae kung kaya tinuli nila ito on the spot. Agad din nilang isinugod sa ospital ng babae, subalit hindi na umabot at namatay. Ay, pag-ibig. Ayon sa mga pulis, sa kadalawang beses nang nag-report sa kanila ang babae tungkol sa boyfriend nitong Chinese. Una ay noong July this year, kung saan nag-consult ito dahil ayaw pumayag nitong makipaghiwalay sa kanya. Then, noong August naman ay nag-report din ito matapos na siya ay saktan ng lalaki. Sinabihan lang nila ang lalaki na huwag lalapit sa babae dahil magiging isa siyang stalker. Maaaring huliin nila ito at sinabi naman ng lalaki na naiintindihan niya. Then, tinatawagan din nila ang periodically ang babae to confirm its safety bago mangyari ang insidente na ito. Oo nga, pero alam mo yon, nag-report niya pala itong babae. Nangyari na, nakakalungkot naman. Nalulungkot naman ako sa pangyayaring ito. Kaya kayo mga pag-ibig, hinay-hinag lang, huwag masyadong deep. Kasi minsan pag masyado kang deep, pag binigay mo na lahat, parang siya na lahat ang buhay mo, ayan ang mangyayari pag ayaw na sa'yo. Kasi hindi mo talaga masabi ang pag-ibig. Ang pag-ibig kasi, ikaw, mahal na mahal mo siya, and after a while, may nakita siya, hindi ka na niya gusto, wala kang magagawa. Di ba? Kaya lang, kasi binihus mo sa kanya masyado. Kaya ang pag-ibig minsan, masarap umibig, napakasarap umibig. Dahil yan ang talagang nakakaganda ng everyday, inspired you when you're in love. Pero lagyan mo ng limitasyon. Lagyan mo ng limitasyon. Lagyan mo ng reserve para sa sarili mo. Huwag lahat ibuhos. Dahil hindi mo alam kung talagang kayo ang forever. Diba? Yan po ang ating masasabi sa ating balita. Ito naman. Yan po ang ating mga balita. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Maraming salamat, Miss Jane, ng team Mag-usap Tayo. Arigatou gozaimasu. I'll see you then. Bye! Yan po ang ating mga bali-balita na medyo sad, di ba? Anyway, gusto ko pong batiin muna ang nagpunta kahapon yesterday, ang pamilya Miss Emmy Abud. Miss Emmy Abud, honto ni arigatou gozaimasu. Thank you so much po. And congratulations po sa inyong pamangkin na makasal na, di ba? Congratulations po, honto. Thank you for the trust po na ibinigay nyo sa Mag-usap Tayo. Arigatou gozaimasu. At sa suporta niyong pagbili ng
26 pieces na mani. Honto arigatou gozaimasu, pamilyang Miss Emmy Abud. Honto arigatou gozaimasu. At yan po ang ating mga balibalita. Ngayon naman po, pasok tayo sa ating... we're done with the news, right? Nahihilo na ako kasi buong biyahe nag-excuse pa. Anyway, pasok na po tayo sa ating senden commercial. Onegaishimasu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. とてもカリッとなってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。パンダです。皆さん買ってみてください。バイバイ。Yan po ang ating mga baby girls dito sa Japan. Check niyo po ang promo natin ng sinangag na mani. Kami for special promo ng Christmas. Panurin niyo po. ガーリックが入ったりお塩とガーリックをキュッと混ぜてパンって入れて混ぜたものです。この間のピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。Ito naman po ang free t-shirt for this year ng Christmas. Promo every 10 order, meron po kayong 1 t-shirt and free shipping. Maraming salamat po. Yan po ang aming mga services dito sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa under ng Victoria Project Company Ltd. Mga kababayan ko, I wish you all the best for the next year. The earlier, the better daw na bumate. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year. At ilang linggo na lang, malapit na ang Pasko. Talagang ang lapit na ng Pasko. Anyway, nakikita nyo po ang aming Christmas promo special offer ng Netflix. Every 10 piraso po na order nyo ng Netflix ng sinangag na mani, walang pilian, and even the shipping is free. Free shipping po ito. With 1 t-shirt free po. Mga kababayan, every Christmas, meron po kami special t-shirt offer ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. So, avail now kasi limited offer lang po ito. Maraming salamat po and Merry Christmas, Happy New Year. Nagpapasalamat po kami kay Miss Kay na nagbigay ng oras para ma-pictorial siya. Biglaan lang po yan. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan po ang ating little princess. Nako, sabi niya, Showa daw yung kanyang ayos ng buhok. Ginaganong-ganon niya. Kagabi lang po siya nag-video niyan. Sabi ko nga sa kanyang video. At meron na rin siyang ready for next year. Nakahanda na ang kanyang doga. At nagdi-design naman siya ngayon ng Showa niya. Di ko rin alam. Ano, what is Showa, manager? Showa. EJ ga ite ta kedo, Showa no. What is that? 50s? Reiwa. Heisei. Showa. So means during the war. Right? 50s. Something like that. Yung mga design po nung alam nyo nung panahon ng gera, yung mga buhok daw gano'n, yun ang ini-explain niya. Susunod, lalagyan po namin ng translation yun na Tagalog. Try po namin iayos, no? Kasi naka-Nihongo, ilagyan na lang natin subtitle. Yung po si ating little EJ, for 1 month yan po mapapanood nyo sa kanya. At meron na siya for next year. At ngayon naman, susumi ko po sa inyo. Alam niyo po yung vitamin E. Di ba meron vitamin E na iniinom? Actually, nung una ko pong na-discover yon sa mukha, yung vitamin E na bilog na gano'n, ginawa ko, pinunit ko siya, and then pinahid ko sa mukha ko. And then the next day, nagandahan ako, and then ginamit ko siya ng ginamit. I remember yesterday na, oo nga pala, sabi ko, susumi ko sa inyo yung vitamin E. Meron na po siyang nabibiling liquid na vitamin E. Alam mo sa mga pekas, although still may pekas pa rin ako, pero hindi na siya dumadami o lumalaki. Yung vitamin E po, pagkatapos nyo mag-brush ng mukha, paglinis ng mukha sa gabi,
kung ano may yung ginagamit nyo, ilagay nyo po yung vitamin E sa mukha nyo, sa wrinkles. Talagang nakakatanggal kahit pa paano wrinkles and also yung mga blackheads, yung mga pekas. Ang lakas niya makatanggal ng pekas. Yung vitamin E po, kung wala kayong mabiling liquid na vitamin E, yung pong capsule na lang, punitin nyo na lang agad sa mukha. Although, syempre, tanong nyo muna rin sa doktor, baka mamaya sensitive ang mukha mo, no? Sabi sa akin, inano ni Miss Beacon, tapos ayan, nagkaano-anong beauty ko. Naku, wag po At tanong nyo muna sa doktor, try nyo muna. Wala naman, I don't think nagkakaroon ng problema pag pinahid sa mukha yung mga ganong vitamin. For me po kasi, lately, ginagamit ko ulit siya. I stopped it kasi after na nasunog ito, hindi ko alam saan napunta yung mga vitamin E. And then I remember, kaya may ginagamit ako ngayon na vitamin E oil. Vitamin E oil, I don't know kung meron na sa Japan kasi I bought it from America, nandun ako. So really, it's really nice, yung vitamin E po. Yung kung wala, ulitin ko po, yung punitin nyo po and then ipahid nyo sa mga freckles. Yan po ang ating ususume at ngayon naman po, pasok na tayo sa ating inaabangan. One-on-one, isang kababayan natin na kabata-bata. Ay nako, pamilya ba ito? Bakit ganon? Ito po ang one-on-one natin na medyo pinalitan natin ang boses kasi ayaw niya voice out. Pero some are nilagay natin pero manhina naman ang boses niya. Sana po kung meron kayong nalalaman ganito or nangyayari sa inyo, wala po kayong dapat katakutan, kundi harapin ang katotohanan, paglaban niyo po ang inyong sarili. Dahil God is with you. Another thing, maski pamilya mo siya, minsan itong pamilya natin, hindi niya alam mali na ginagawa niya. Kung mahal mo ang pamilya mo, if he or she is not doing good, you will tell them, you're not doing good or you really need to fight for her or him. Diba? Kasi minsan hindi natuturuan ang pamilya hanggat di mo sinasabi talagang mali siya. Dahil sa pagmamahal minsan sa mga pamilya, hinahayaan na lang natin yung mali nila, ini-ignore natin, which is very wrong. We have to be a good example to our kids. Kaya ito po, isang sample na masasabi ko na pag dinala natin ang pamilya natin dito, mahalin po natin. Kung ano ang hindi alam, ituro po natin ng totoo. Hindi yung pansarili lang natin ang inalala natin at ginawa natin sila pagdating dito, ginawa mo lang chimimi o ginawa mo lang yung parang manukan na kumbaga pag nangitlog, sa'yo na yung itlog lang, di mo lang patikimin ng itlog, pakainin. Diba? Which is very bad. Kaya I was so lucky na sa pagtulong po ng mag-usap tayo, na pakinggan po namin ang kanyang problema at nabigyan po siya ng blessing ng Panginoon. Pakinggan po natin siya ngayon sa ating one-on-one live recorded interview. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Hello, Iha! Congratulations! At nakuha mo yung goal mo na magkaroon ka ng visa. Okay, paano na nga ba nangyari sa atin yung simula nating pagkakilala? Ano ko nag-start po ito sa mama ko po na nanuhiwag po ng my view. Oh, thank you. And then, ang dami na daw pong tulong sa mga ibang tao na sa mga abisa po, ganun po, mga sitwasyon po dito sa Japan, free sa mga pamilya din po, tsaka yung mga scammer din po dito sa Japan, ay ang dami. Yes, ang dami nga daw po sabi ni ma'am. Tapos, po yung mga sitwasyon po na ganun. Buti nga po na sinala po kayo ni mama. Mga live na po. Tapos po, yung sitwasyon ko po dito, hindi po naging okay. Mga 3 years po na nandito po ako sa Japan. Di po masyado okay yung naging nangyari sa mga sitwasyon po. Pero po sabi po ng mama ko, bayawa po ang Diyos. Yes, tulong na ba? Tutulong pa rin po. Kaya buti naman po nandyan po kayo. Kayo po tumulong sa akin. Kayo po nagtaguyod ng... Pinalakasin po yung loob ko. Tumayo po sa galing pa ako po kahit
Ako na lang po mag-isa dito kasi wala po yung mama ko. Kasi pong bansa rin po. Yeah, yung pamilya ko naman po dito. Yan na po, parang kinuwin po akong hindi naman po pamilya. Kaya maraming salamat po kasi kahit hindi niyo po ako kilalang gusto, hindi po tayo nakikita, no? Hindi rin po tayo nakikita. Si mama lang po nakita rin sa live. Maraming salamat sa inyo. Sa tulong niyo po, tita. Sobrang thankful po ako na nakilala po ni mama yung mga live niyo po tsaka Facebook niyo po. Po, maraming salamat po, tita. Hindi dahil sa inyong wala na po dito. Yeah, pinagtagpo tayo, pinagtagpo. Yes, naalala ko yung una nating usap sa phone nung narinig ko sa mama mo. Talagang nararamdaman mo yung stress mo sa pangyayari sa buhay mo, no? Opo, halos hindi ko na po alam gagawin ko nung hindi ko po alam kung saan po tatakbo. Hindi ko po alam kung may totoo pa kung bang tutulong kahit hindi naman po sariling dugo na parang pamilya po, ganun po. Kasi karamihan po dito parang matigas po yung mga ng tao. Sino po? Parang niisip nila, kami mangyayaalam. Hindi naman na yung pamilya yan. Ang hirap pero talagang makihingi ng tulong sa ibang tao. Pero siguro gusto na niyan tumulong, kaya lang siguro yung, alam mo, nag-aalala rin sila sa sarili nila, yung visa, yung mga ganon. Baka magkaroon ng problema ang visa, alam mo yun. Gusto rin nila maraming, para sa akin anak, maraming Pilipino tayong kababayan gustong tumulong, kaya lang, nag-aalala rin, syempre yung sitwasyon mo, sabihin na natin, pamilya ang naging problema, so, ayaw lang nilang pumasok sa tingin ko, ha? Oo, pero pero ilang taong kang nagtiis? 3 years po sa poder po ng ng pamilya mo. Ay po ng okay ko po. Oo, ang nangyayari, anong ginawa, bali, dumating ka rito and then nagtrabaho ka kagad ba? Opo, 16 years old po. Pinagtrabaho ka and then after yung sweldo mo, passport. Ano yung pagdating mo, kinuha kagad passport mo? Opo. Parang talento, ha? Hindi na kang talento. Pero nga po, sabi ko, ay, oo, nga, puti po. Hindi pa lang pwede, yung sariling passport or ID. Wala yung card po. Oo. Actually, bawal. Maski nga magulang, pag nasa ustong udad ang bata, bawal kunin ang passport. Kasi personal na yan, eh. Pero yung nangyari sa'yo, pagdating mo, kinuha ang passport mo, pinagtrabaho ka. Opo. Yung sweldo mo, alam yung sahod. Hindi mo na alam sweldo mo? Hindi ko po alam yung sahod. So, ayaw niyo pong ipakita or ayaw niyo pong ipabukas. Kasi po, one time po binuksan ko tapos, sabi niya po, huwag daw po mangyalam kasi nga po, hindi naman po, parang sa gusto, ibukas po yung sahod, parang ganun po. Sweldo mo yun, di pwedeng buksan. Sabi, daw po pwede, sabi niya. Very sad naman. Pero yung bank book na kanino? Nasa kanya rin po, mga ilan years, excuse me po, after 1 year po. Ayun, po, gumawa po ng passbook tsaka yung JP Bank po na account, cash card, opo. Oo. Ayun po. Nung una po, sabi niya po, dito muna sa akin kasi dito naman papasok sahod mo, sabi niya po. Nice, oo. So, alam niya po yung PIN code, ganun po. Sabi ko naman po, kasi ganun. Hindi ko naman po kasi alam mo mga dantaman yun po kasi. Yes, bago po kasi parang tumatakbo lang na, okay, magtatrabaho lang ako. Bibili ko naman yung gusto ko, pero parang maya-maya, alam ko naman po na perang may gusto pa po ako, may parang pera ko pa po yan. Parang ako po yung parang nangungutahan magtrabaho. Halaga? Tapos parang by one po, parang na lang po, parang nagigising na lang po ako ng gising ka na lang po ng, ay, ba't ganito yung ginagawa ng pamilya? Saringan na lang po.
sarili mong pamilya, no? Nakakalungkot. So, ibig sabihin, for 3 years, hindi mo nalaman kung magkano sweldo mo or hindi po. Total naman ko lang po yung napunta po ang City Hall. Saka sinabi po nila na hindi daw po ako nagbabayad ng city tax. Okay po, opo. Oh my, oo. Wala naman po akong alam na mga ganun po kasi. Yung mailbox po kasi. Dati naman po, walang susi po yun. Pero ngayon po, nagkasusi na noon pa po nung, siguro mga 2 years ago po. Nasusi na po. Hindi naman niya po binigay yung susi, kaya parang, okay. Hindi mo rin, opo, may importante na kaya, nayaan ko na lang po. Pero yun po pala, may nare-receive na po pala na paper na, yung yellow warning po ba sa? Oh yes, yellow warning, orange, mga po. May ganun na po pala. Sabi po nila, kaya baka mapauwi ka ng ganito kasi di ka naman nagbabayad. Sa trabaho pa, di ka naman pala nagbabayad, sabi po nila. Totoo yun. Tapos sabi ko, hindi ko naman po alam na may ganito ganyan sa Japan. Ibabayadan habang po. Wala tayo alam. Opo, hindi naman po na-explain lang ito, babayaran ba ito? Kaya parang, akala ko po kasi binabayadan niya na po lahat kasi nasa kanya naman po yung sahod. Kaya sabi ko, sarili ko, parang komportable na lang po ako. Parang, kain, trabaho, tulog, ganun na lang po yung routine ko. Pero nung nalaman ko po sa City Hall, ayun nga po, yellow, warning na po. Paano yung binayaran mo? Ano nangyari? Binayaran niya lang po. 1 year lang po nung nandito lang ako. Tapos po, yung ibang years na po, wala na po. Hindi na po siya nagbayad. So, nagbayad ka ngayon. Yung ngayon po, pinabaray ko po siya. Okay, good. Oo, nakipag-usap. Kasi hindi ko po kasi kaya yung ganun po kalaki. Yes. Masyadong naipon po. Oo, meron pa namang may percentage pa naman. Oo nga po yan, ang dami po, sobra po. Kaya sabi ko, hindi po kaya ito. Sabi naman po nila, hindi ba naman sila naniningil lahat? Like lahat po? Yes, oo naman. Hindi naman daw po sila ganun. Kaya sabi ko, puti naman po. Kaya half ko na lang po in case pag gano'n po. Yung kaya ko lang po bayaran na buwan. Oo. Pero buti na lang naglakas loob ka lumabas ng bahay ng pamilya mo. Dahil noon, naalala ko nakausap kita. Still, nag-aalala pa rin ako kaya nangyari sa kanya. Kaya lang, hindi kasi kami yung klase na may tatawagan dahil baka okay na, solve na. Opo, paano ka nakalabas? Yung kaibigan ko po, po yung niya din po yung nanay niya. May willing din po siyang tumulong noon po kasi po, ibang-iba na po yung sitwasyon ko. Parang masyadong labag na po sa loob mo, diba? Opo. Kaya step by step po kami solusyon po. Unang po, nag-police po kami. Ayan po, pinaanap po namin yung cash card ko po, yung passport. Passport, Zario card po sa police. Binigay niya naman po, siguro po natakot po siya, nabigla din po. Oo, bawal yun eh. Oo. Opo, ayaw ko man po gamitin. Kaso nga lang po, medyo worst part na talaga po. Opo. Kasi bali ang balak niya, pauwiin ka na, di ba? Ayun na nga po, kasi nga po may yellow warning na po ako. Oo. Kaya hindi ko nga po alam kung babayadan niya pa po yun, pero hindi na. Kinanong ko nga po sa City Hall if ever pwede po bang ipasa sa kanya yung balance ko. Kaso nga lang po, hindi naman po pwede. Kaya pangalan ko po kasi kaya ako daw po magbabayad. Yes, oo. Kaya parang naobrigado ka tuloy. So, ibig sabihin yung lahat ng sweldo mo nun, iha, ang naibigay lang sa'yo halos
Una-una, hindi mo alam kung magkano sweldo mo nakuha kapag nag-start ng 16 years old. Bali yung bank book nasa iyo na ngayon lahat. Wala sa akin na pala, opo. Ko na po, restart ko na po. PIN code po, mga ganun, lahat. Binaraw mo na. Pati address mo dapat. Opo, okay na po. Oo. Yung time na alala ko, sabi mo nga pinagtrabaho kayo sa umise? Ikaw? Opo. Doon din po, may ano po kasi siya, nung last year po, may ano po siya, pumili po siya ng club na bar, bar snack po, parang gano'n ako. Nagtrabaho ka talaga sa club. Opo, pinagtrabaho niya. Tapos turuan kita para pag ikaw na magmamanage nito. Sabi niya po, wala naman po akong sa mga ganun, hindi ko naman po gilista yung mga club. Oo naman, at your age, my goodness. Tapos nung ayaw mo nang pumasok sa club, ano nangyari? Ayaw ko na po, nagagalit po. Sabi niya, anong gagawin mo dito? Wala ka na ng trabaho. Tapos sabi ko po, sinabi ko po kasi sa kanya, ayaw ko naman po kasi umiinom-inom. Oo. Or magbistida na parang ganun po ba? Parang, hindi po kasi ang komportable sa akin. Parang naano pa rin po kasi ako. Kaya sabi niya, ang arte-arte mo naman. Lahat ng mga dito ginagawa to, sabi niya nga po. Tapos pag nagsasalita po kasi ako, ayaw niya na nagsasalita ako ng sunod-sunod. Gusto niya pakinggan ko lang muna siya hanggang sa matapos siya. Parang ganun na lang po kasi high blood din po kasi siya eh. Well, sabihin na natin, di sa kinakampihan ko. Tama naman na pagkatapos magsalita niya, saka magsalita. Pero yung ipasok ka niya sa club, parang doon ako doon ako nagkaroon nung nakausap kita na ipinasok ka sa club at your age. Pero at least tignan mo anak naman, di ba? Palibasa, kahit papano, maski against sa sarili mo, yung ginawa sa'yo, ginawa mo pa rin para wala na lang gulo for how many years. Pinagpala ka pa rin ng Panginoon ngayon. Diba? Opo. Dahil nagtiis ka, kaya ayan, binigay sa iyo yung blessing, yung goal mo ngayon na huwag kang mapauwi. Opo. Thank you po talaga sa inyo, kundi dahil sa inyo. Thank you po talaga sa inyo, kundi dahil na po ako ng Pinas. Yeah, at least andito ka na, makikilala na kita. Ang message ko po ay, kung hindi po ay, wait lang po, parang naiyak po ako. Naiyak din ako Naiyak ako kasi na way, alam mo. Hindi po talaga sa inyo, wala po talaga. Hindi talaga na nung una pa lang kitang nakausap na bata, gusto ko nang tumalong para hablutin ka papunta rito noon pa. Kaya nga po noon pa nga po, sinabi niyo nga po sa akin. Inano ng Panginoon na yun nga, andyan pa rin kami, gamitin niya na matulungan ka. Opo. Ayun na po, natulungan na po, tita. Galing sa Panginoon, hindi galing sa amin. Galing po. Yes. Maraming salamat po ulit, tita. Opo. Ang ko po ay magdasal po tayo ng magdasal. May awa po ang Diyos. Yes. Tsaka andito po si Ma'am Vicky, tutulong sa inyo. Tutulong po sila hanggang sa makakaya po nila. Yes. Kasi ganyan po yung ginawa po sa akin. Kaya okay lang po na naiyak po ako, tita. Kasi buli nga ako umiyak dahil sa nangyari sa'yo, tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa kami na nakakaiyak talaga. Talagang po talaga. Maraming pong salamat, tita. Aking mga kababayan na nandito sa Japan. Andito lang po si mag-usap tayo, Tita Vicky Ozawa. Nandito lang po sila kung gusto nyo pong humingi po ng tulong. Tutulong po sila at andyan po si Tita Vicky para sa inyo. Maraming salamat po, tita. Good luck, Iha, and keep praying. Yan po ang nakakalungkot. Talaga nakakalungkot kasi biro mo mismo pamilya mo. Mismo pamilya mo pagdating dito, gaganunin ka, yung sweldo niya, hindi niya alam kung magkano sweldo niya, yung passport niya, lahat ng mga documents na pang sarili niya, kinuha lahat ng pamilya niya.
And buti na lang, pinagpala ng Panginoon, dahil ayaw na po siyang i-extend ng kanyang pamilya, sinabing pauwiin na siya. Sabi sa kanya, hindi ka na extend, pauwiin ka. Naglakas loob siya na pumunta sa pulis at humingi ng tulong. At natulungan naman siya ng mga pulis. Doon inibinigay sa kanya yung mga sarili niyang dokumento, yung passport, yung bank book, residence card. From there, nagising yung pamilya. Sana naman kung nagising sila, wag na nilang gawin sa iba. Diba? Wag nilang gawin sa iba. Kaya nga tinanong ko rin siya, sabi ko sa kanya, kamusta? Maski pa nagkaroon sila ng ganang problema, diba? Kaya nagpapasalamat po kami sa nanay niya mismo ang kumontak sa amin para matulungan siya. And then, yun nga po, hindi na namin inisip na matutulungan pa namin siya all the way kasi kundi na siya kundi nagpalo pang nanay niya na yun nga, nakalabas man siya sa bahay ng pamilya niyang yun. Hindi niya naman alam kung paano may aayos yung visa niya dahil kailangan niya ng documents na ganito, ganon. And which is very thankful, ang mag-usap tayo, maski pa hindi natin siya kilala or whatever, alam natin andyan ang Panginoon, hindi natutulog, kung sino ang dapat tulungan, alam niya na gagawa ng paraan para makatulong kami. At yun po, natulungan natin siya na ilabas ang mga documents at na kahit pa paano nakausap ang police and then na-double check din natin sa immigration. Yun po, nabigyan siya ng visa ng 3 years. Nagpapasalamat po kami, number 1 sa Panginoon at number 2 sa kanilang mag-ina na nagtiwala po sa atin. At sa team mag-usap tayo dahil sila po nakikipag-communicate kung anong maibibigay ng tulong ng inyong lingkod. Yan po. Kaya mga kababayan ko, kung meron po kayong mga problema, huwag po kayong matakot lumapit sa pulis. Huwag po kayong matakot lumapit sa City Hall. Although minsan nahihirapan tayo kasi hindi natin alam yung salita, hindi natin alam pa paano express ang sarili natin. Habang nandito po kami sa abot na aming makakaya, i-PM nyo lang po sa amin. And before po niyan, gusto ko pong sabihin sa inyo, isang kababayan natin nag-text ngayon. Nag-text po siya na merong tumawag sa kanyang sa chat, ang Docomo at saka ano ba yung sinabi niya, 2 company na ino-offer siya ng 30 lapad. Ino-offer siya ng 30 lapad para sa cellphone. Mag-comment po kayo. Ako po, hindi ko ang masasabi ko, para sa akin pong opinion, sa dami na na-experience sa mga kababayan natin nag-share, na after a while sila nagbayad. Diba? After a while, mas malaki pa ang babayaran nila. Ang isa lang pong masasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, huwag niyong ipagkatiwala ang inyong mga personal na dokumento. Ang passport, my numbers, bank account, diba? Or alien card. Diba? Yung residence card na tinatawag, hindi na po pala siya alien. Diba? Pag yan po, ang kinuha na sa inyo, ibang usapan na po yan. Huwag po tayong masilaw sa pera. Huwag po tayong masilaw sa ibibigay sa atin. Dahil baka mas matindi pa dyan ang bumalik sa atin. Hindi ko sasabihin, ma'am, na nag-text po sa atin na totoo po ba ito kasi bibigyan ako ng 30 lapad. Hindi po namin kayo ina-avoid na kung anong damdamin nyo. Pero isa lang po ang aming masasabi, pag kinuha na po ang lahat ng information nyo at binayaran kayo, kinuha ang cellphone, hindi na po maayos yan. Ikaw ba naman magpaparegistered ng phone? Di ba? Bibigyan ka ng 30 lapad, re-registered mo lang ang pangalan mo, and then iiwan ba sa iyo yung cellphone na yon? Ikaw ba gagamit ng cellphone na yon? Hindi ba kukunin yung mga data mo? Mag-ingat po tayo. Yan lang po ang aming masabi, ma'am, sa nag-text po sa amin. Nasa sa inyo po ang desisyon, pero marami na pong napaikot tungkol dyan. Pag kinuha na po ang mga personal nyo, magpa-registered kayo, blah, 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 no. If I were you, kung talagang gusto niyo, wag po sa kanila. Magpunta kayo sa talagang hindi nila kalinyang business. Pumunta po kayo direkta mismo sa Docomo. Kung saan Docomo may malapit kayo. And then sinabi niyo, eto may offer sa akin. Pag nag-register daw ako, bigyan 30 lapad. Tignan niyo po kung sasagot silang oo. Kasi po isang company lang yung nag-text sa inyo, di ba? I remember, I try myself also po, talaga bang totoo itong mga ito. And then I stop. I know it's a kind of, you know, I would not say scammer, but
I don't think it's a good thing. Kasi pag kinuha ang data mo, it's something. And they will give you some Jumang, go Jumang, and get the telephone. No. Simpleng sagot lang po yan. Nasa sa inyo po ang desisyon. Pero, para sa amin po, kung kami nasa kalagayan nyo, kung ako ang tatanungin nyo, hindi po ako sasakay sa ganyan. Di po ba? Maraming salamat po. At ngayon naman po, pasok tayo sa ating Little Princess. Onegaishimasu. Hello po! Ako po si EJ. Ito yun, bago kong video po. Sa mag-usap tayo! Domo minasan, konnichiwa. EJ です。これは私の新しい動画です。ぜひ見てね！このmag-usap tayo. Bye bye! せーのが3、はい。どうも同期追のイジュです。今日は昭和に行ってみよう。昭和の女になってみます。はい。なんで急に、なんか、TikTok でずっと TikTok 見てたら、なんか、昭和に戻ってみようみたいなのがあって、それをやってみたいなと思って、その、準備をしてみました。昭和っぽいやつを集めてみました。お家でね。まず準備するのは、ヘアアイロンと、櫛と、カチューシャと、明るい洋服です。もう下はいらない。なぜかって、上だけ映すから。みんな、あまりやらないでね。はい。それでは始めます。まずは、こんな感じに前髪取ります。前髪をね、こんな感じでね、取ったら、前髪を結構巻きます。もう本当に巻いていい、いっぱい。こんな感じ。こんな感じのうちは平成生まれなんで、あまりわかんないんですけど。こんなんでいいのかな？こんな感じ？おお、こんな感じ？斜めに流します。いいだね。それでは、はい、こんな感じにね。左に流すか、右に流すか。どっちでもいいんで、流します。こんな感じでね。じゃあ、結構巻きました。こんな感じ。わかる？結構巻きます。そしたら、次、直角を、直角でもわかんないんだけど、髪の毛をこんぐらい取ります。両方ね。結構取ろう。はい、こんな感じで取ります。そしたら、これ外巻きに巻きます。Yan po ang ating little princess na si EJ. Malaki na siya. Naalala niyo, maliit pa lang, nandito na siya sa Mag-usap Tayo. How many years na ang Mag-usap Tayo? 5 years na. 5 years na po, kaya ilang taon siya noon. That time talagang little girl siya. Ngayon, tumangkad na siya konti. Yan po ang mapapanood nyo for 1 month ang ating little princess, si EJ. Ngayon po, ang ating bagong segment. Anong title, Miss Aya? Yes, ito pang chismis sa showbiz. Tungkol kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ano ba yan? Nagkaroon ng isnaban sa birthday ng magulang. Pakinggan po natin ang chismis galing kay Miss Ayaka ba ito? Galing po kay Miss Justine. Onegaishimasu. Maganda tanghali po sa inyo lahat. May bago po kaming sasabihin sa inyo dahil may bago kaming segment tungkol sa showbiz balita, mga chika-chika marites. Ito pang una nating balita tungkol sa alam na natin ang buong mundo ngayon nagkakaroon man ng gera, nakakalungkot. Maraming namamatay pero sabi nga no, the show must go on kaya nagdiretso pa rin po ang Miss Universe na kung iisipin natin bakit may magsasabi siguro parang hindi ka sasaya kasi ang daming nangyayari sa Gaza, sa ano po, 'di ba, sa ibang bansa na
mga bata pinapatay. Naku, Diyos ko po, Panginoon ko. But, let's all pray for the better na matapos na po yan. Po ang una nating masasabi tungkol sa ating Marites for today. Ang unang Marites, ito po ay tungkol sa Miss Universe na super in-demand talaga ang chikan ngayon. Lalo na ang ating panglaban na Miss Universe na anak ng dating artista na si Melanie Marquez. Napakaganda. Alam niyo ako, very amazed ako sa mga costume niya. Sino kaya nag-design ito? Sabi ko, if I'm still young, I would love to wear that kind of clothing, that kind of, yung gown. Grabe. Sabi ko, para bang talagang kakaiba. Unique talaga. Pero very, very, very smart. Talagang unique. Siguro makikita niyo sa social media ngayon ng mga magagandang gown. Kung sino yung gumawa, actually, double check ko, kung sino gumawa ng mga gown na yun. Ang ganda talaga. Balik na po tayo sa ating Marites number 1. Eto na siya. Chubby Miss Nepal, hiniyawan ng gusto sa Miss Universe prelim. Nako, bakit naman? Then, alam mo yung first time ata ito nangyari sa beauty contest na oversized. Kumbaga sa yung talagang, maski chubby siya, talagang yung rampa niya, yung pagtitiwala niya. Bilang a girl, I'm a woman and I'm sexy. Diba? Walang dapat kaya diba? Kaya ako maski chubby, basta feeling ko everyday I'm a woman, diba? Hindi na girl kasi may edad na. Anyway, chubby Miss Nepal hiniyawan ng gusto sa Miss Universe prelim. Ipinamalas ni Miss Universe Nepal 2023 Jane Deepika Garrett na kahit chubby ay sexy. Oo naman. Binasag ni Jane ang nakasanayan ng mga fit body. Ang rumarampa sa swimsuit competition sa Miss Universe pageant. Ending sa ex ang Nepal noong Webes dahil sa kumpiyansang pagrampa ng 22-year-old plus size na sa preliminary competition ng Miss Universe 2023. Siya umano ang kauna-unahang plus size candidate sa Miss Universe. O diba? Nakagawa din siya ng history bilang unang plus size model na nagwaging Miss Universe sa Nepal. Sa kanilang bansa po yun. Sinabi ni Jane na nire-represent niya ang lahat ng kababaihan bilang curvy woman na hindi sumusunod sa mga pamantayan sa kagandahan. Ito po ang kanyang nasabi. I think there's not one way to be beautiful. Every woman is beautiful just as they are. Saad niya sa Hobla, Spain. Sa viral video niya, maririnig ang hiyawa ng crowd habang nagpapakilala si Jane. Suot ang may pagkakulay na abo na swimsuit niya. Actually, ang ganda niya. There is din ng Miss Universe na na kumbaga sa yung size niya, hindi common. And even sa bansa nila talaga naman, di ba? Masasabi rin na hindi common yung mananalong sa beauty queen na ganyan ang size niya, di ba? Anyway, I'm so thankful. May pag-asa pa kaya kami. Tayong mga chubby, kung sino man ang mga chubby, huwag natin sabihin mataba tayo, chubby lang tayo, but sexy woman. O, di ba? Ang pangalawang Marites po natin, eto, Liza Soberano. Aba, pinakita ang kanyang boyfriend kaya ito? Foreigner na naka-motorcycle sila. Eto po, mabilis ang laging paglilinaw ni Liza Soberano tungkol sa pinost niyang picture kasama ang isang foreign guy. Why not, di ba? Sa series o photo sa isa-isa sa kanyang recent IG post, makikita si Liza na nakaangkas sa isang motorsiklo. Isang foreign guy ang nagmamaneho. Aba, habang naka-box right ang actress. Wow, sweet naman. Anya, before people jump into conclusion, bago nga naman kayo tumalon-talon sa mga conclusion na yan, he's from the rental company. Ano ito? Di ba meron yung mga rental, yung sasakay ka? Anong tawag na? Kalimutan ko. Kasi yun daw sa Pilipinas, uso yun. Nakabike, di ba meron yung sasakyan Uber?
ito naman ata nakabike lang. May tawag daw sa Pilipinas. I'm sorry, hindi ko na maisip ko ang tawag dyan. So, sasakay ka sa kanila, di ba? Susunduin ka. So, ibig sabihin itong foreigner, nag-work siya ng ganun. Business niya yon. Okay, nice. Why not? Okay lang yan. Miss Soberano. Eto pa po, I couldn't drive myself cause I had no license, but also PTSD from my accident last year. Ang PTSD ay post-traumatic stress disorder. Yun pala naman eh. Nagkaroon ng mga pasa at galo si Lisa sa legs at sa tuhod dahil sa isang motorcycle accident sa Palawan noong 2022. Na-aksidente siya last year. On breakup rumors with Enrique Hill. Sino to Enrique Hill? Kilala niya to, girls? Enrique Hill, siguradong gwapo to. Anyway, hindi masisisi sa sobrang mapagmasid ang mga tao pagdating sa love life ni Lisa Soberano. Natutundukan ang isyong break na umano sila ni Enrique Hill. Nagsimula ang bali-balitang hiwalay na ang dalawa noon pang nakaraang taon. So, 2022 yun, naghiwalay sila. Pasahin pa natin, ano pa kaya ito? July 2023 naman. Sumagot si Enrique na we're good. Ibig sabihin, hindi pa sila break. Di ba? Hindi pa sila break. We're good. Or we're good as a friend kaya. Di ba? Hindi sila, kung mag-isa naghiwalay man sila, pero good friend pa rin siguro sila. Baka yun ang ibig sabihin ni Enrique. Kasi doesn't mean naman kung may iniwalayan mo na siya, naghiwalay na kayo sa Koy Bito, magsyota magkaaway. Karamihan din naman nagbe-break kayo ng maganda, diba? So, you're still good. Kaya yun ang sagot ni Enrique, we're good. Kaya nga lang hindi niya bigyan ng specific na, we're good as a friend. We're good. Our relationship is good. Ano ba talaga iyan? Anyway, tungkol sa relasyon nila ni Lisa, yun ang sagot ni Enrique. Sa interview naman kay Lisa, nitong Setyembre 2023, sinabi niyang masaya siya para kay Enrique sa pagbabalik showbiz niya. Diba? Showbiz, love life. Love life ang pinag-uusapan. Ito, sinubot mo. Maganda bumalik siya sa showbiz. Okay. Okay, fine. Yan na ang sagot niya. Pakinggan na lang natin. Ito pa ang sinabi niya. Sinabi rin ni Lisa na minsan ay nakakalabas pa rin silang magkasama ni Enrique. Diba sweet? Ayan, maganda. O sinong ginaya ko? Ang sweet naman. Okay yan, diba? Okay, ito pa ang mga marites. Pero, inamin ng aktres na hindi na ito ganong kadalas dahil sa kanilang madalas na out-of-the-country trips. Ibig sabihin, sino nag-out of the country trips? Okay, basahin natin. Sa kabila ng pagpapahayag nila ng suporta para sa isa't isa, walang direktang pag-aming kina Lisa at Queen. Sila pa ba o break na? Hayaan na natin. Anyway, ngayon, noong May 2023, sinabi ng entertainment columnist na si OG Diaz, former manager ni Lisa, na break na ang dalawa. So ano kaya ang totoo? Anyway, yung manager, syempre alam din nun ng personal. Pero yung totoo talagang concern na tao, hindi nagsasabi na break sila. Ang sagot ni Boy, we're good. Ang sagot naman ni girl, natutuwa siya bumalik na sa showbiz si Enrique Hill. Whatever, bahala na sila. Basta masaya ang mundo at masaya rin sila at walang nakikitang away-away kung saan man. Okay na yan. Yan po ating marites para sa Showbiz Pilipinas. Yan. Susunod pa, abangan niyo pa po ang ibang mga marites natin for next week ng Monday. Thank you po. Thank you. At ito po'y galing kay Miss Justin. Galing po sa ating team Mag-usap Tayo, Miss Justin, ang kanyang mga marites for this week. Maraming salamat po. Yan po ang ating bagong Chismis, Chika Showbiz. Anong title ulit? Ito ang chismis. Alam niyo, natutuwa ako. Kasi nakikilala ko na ngayon ng mga showbiz personality sa sa Pilipinas. Kaparis ni Catherine Bernardo, tsaka si, hindi Robin Padilla, no?
Daniel Padilla. Diyos ko, ganun pala kasikat yung magsyotang nyo, magka-love team na yon. Nakita ko pa, napanood ko na nag-iiyakan ng mga fan dahil sa kanila. Anyway, abangan nyo pa po mga bali-balita natin tungkol sa mga showbiz, Pilipinas at Hollywood. Abangan nyo rin po si Miss Dolly De Leon na makakasama si Miss Nicole Kidman sa movie, sa TV series na ang mismong producer ay si Miss Nicole Kidman. Wow! Di po ba? Alabangan nyo po yan next week. Ibabalita po natin kung anong mangyayari sa movie na gagawin nila. It's a series daw yon. I just don't remember the name of the series pero maganda po raw yon. Yan po ang ating for today mga bachika-chika, mga chismis-chismis. Kung po kayong malaman tungkol sa ibang showbiz, andito lang po ang PM nyo lang po kami, hanapin natin yan kung ano talagang nangyayari sa kanila. Biglang chichikahin namin kayo. Chismis naman, para may konting relax-relax, huwag mga seryoso naman. Okay po. Maraming salamat din po sa mga nag-PM sa amin, nagbibigay ng comment para makatulong po tayo sa isa't isa at sa comment ng parents ng kanina pong na-interview natin na bata. Bata po yun, chinase lang po namin ang voice niya. Voice changer po. Pinalitan namin para hindi masyadong obvious dahil yung personal niya po para hindi masyadong lumabas. Pero unto God, thank you so much for the blessing. Talagang galing po sa kanya. Ngayon papasok na tayo sa Q&A. Kanina pa po naghihintay si Miss Hussein. Actually out na siya pero sabi ko kasi late ako ngayon. Hi Miss Hussein! Hi Miss Nikki! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong hapon po kami live. Yes, hapon na kami. Thank you, thank you. Miss Hussein, ano yung bagong advisory ng immigration? Yes, Miss Vicky. Actually, hindi na din po ito bago. Ay, hindi na. Okay. Yes, noon pa pong pandemic is meron na po ito. Ito po yung e-travel registration. Oo. O, medyo naglaylo lang po ito dahil sometimes nga po, ayon na rin sa mga experience ng mga kababayan natin, meron hindi naman po hinahanap na sa airport. Pero until now po, ito po ay required pa din po. Ang ITRA. Lala ngayon ng immigration na required po ito. Hindi po kailangan na wala kayo nito. Dapat po talaga, meron po kayo nito. Once na hanapin po ng immigration, may ipapakita po tayo. Kailangan pala talaga ang e-travel, ano? Sa Pilipinas na lang ata may ganyan. Sa ibang bansa, meron pa ba? Ang Pilipinas, rules. Yes po, sa Pilipinas ito. Ang Japan naman po is wala naman po wala. dito. Ano na lang yun sa Japan? Yung ano ba yun? Yung custom declaration po. Yes, custom. Pwede na po sa airport na rin i-fill up. Bibigyan naman po ng mga attendant ng mga form para i-fill up. Kung hindi po makapag-register sa online po. Just visit Japan web po kung gusto po niyo mag-register online. Yes. Kung hindi po, pwede naman po itong sa airport. Oh, yes. Oo nga eh. Oo nga eh. Kaya lang minsan sa e-travel daw buti na lang yung ibang kababayan natin nagigising. Pag sinabing bigay mo yung credit card mo, meaning to say hindi totoo yun, di ba? Yes po. Totoo rin po ito in a way na naniningil sila. Oo. Nila, makabibigyan nila ng QR code, i-register nila, pero nagpapabayad po sila. Ibig sabihin agency yan. Pero kung halimbawang kaya mo naman yan sa online, di ba, libre? Madali lang naman po ito, kaya kayang-kaya po din ng ating mga kababayan ito. Basta wag lang po magkamali ng click. Dapat po i-check niyo mabuti, etravel.gov.ph. Yun. Okay. Miss Hussein, kamusta yung lindol dyan sa Pilipinas? Okay po. Anong nangyari? Po ito sa Mindanao. Oo. Ito last Friday na 6.87 point magnitude po. So sa ngayon daw po ang balita dito na meron na pong 6 na nakuha na namatay. Ay! Yes po, may mga namatay din po na pinsala po. Yun po ang naging latest ngayon dito. So ina-expect ko na meron pa pong mga makukuha pang mga namatay na tao sa dito. Yes po. Pero ang mga bahay-bahay naman, marami bang nasira o hindi naman? Po, yung mga infrastruktura, may mga na-damage din naman po. Kasi po sa lakas noon, 6.8 or 7. 7.6, sabi. Possible po talaga na merong infrastructure na madadamage. Eksakto. And then after ng lindol, yesterday ata nagkaroon ng ng bomba sa isang university. Yun nga din po, isa pa rin yun, nagtataka nga ang government din, alam na tahimik kay at peace na yung
maging din pero bakit nagkaroon ng terrorist na nagpasabog nga po nitong nasabing lugar na ito at pinasabog. Yun pa rin po ang under talaga na investigation po ng ating gobyerno. Sa loob daw ng eskwelahan, isang universidad, sa loob ng simbahan ba? Totoo yun? Ang pagkakaalam po sa balita na sa loob nga po ng eskwelahan, pero until now po, gine-verify pa rin po ito. Pero, oo. Karamihan daw mga estudyante nagsisimba. Parang Catholic school, parang ganun po. Catholic school siya. So, sabi, ang nabasa ko sa balita, 10 ang namatay ng mga bata. Totoo ba? Yun po ang balita ngayon. Ayon po sa mga sources natin, sa mga balita ngayon, ganun nga po, Miss Vicky. Nagsimula na naman ng terrorist, Hindi pa nga. Anyway, yes, Miss Susan, ngayon balik na tayo sa sa ating mga Q&A. Yes, anong unang Q&A? Question. Ito po, para po sa ating unang katanungan, ito po. Ang gusto ko po sanang itanong, yes. Years na po akong divorce sa asawa kong Japanese. Okay. Sa Pinas po, hindi kami divorce. Magkakabalikan at pakakasal ulit po dito sa Japan. May mag-iiba o may dapat pa rin po bang ayusin ako mga papeles? Kahit dito lang po kami sa Japan nag-divorce. Same person naman ang pakakasalan niya, no? Opo. Okay, ganito po yan. Bali, parang anong tawag ba doon sa English, yung magbabalikan? Siya pa rin pakakasalan mo. May tawag din salita nga pong pasensya na po kayo. Ganito po yan, ma'am. Pinakamaganda, kasi same person naman yung pakakasalan nyo. I think it's better na pumunta po kayo ng City Hall. And then, bibigay po nila yung mga documents. Bali, ulit kayo, magpapakasal ulit kayo. Kukuha ulit po kayo ng mga documents sa City Hall. Kukuha kayo ng Kekon Todoke, tapos kukuha po kayo syempre ng inyong ulit ng birth certificate, kukuha ulit kayo ng Senomar sa Pilipinas, at magpapatunay na siya talaga yung dati mong asawa. Yan po ang pagkakaalam ko. Pero kung halimbawa po kasing ipapasa sa Philippine Embassy, although nakarecord pa rin naman na siya ang asawa mo sa Pilipinas dahil hindi naman ikaw nagpaayos ng mga documents sa Pilipinas para recognition of foreign divorce. So I think it's only the City Hall. City Hall lang po, pwede na yan. Pero still, kung halimbawa gusto nyo pa rin magtanong, pwede naman kayong tumawag mismo o mag-send ng email sa Philippine Embassy for more information. Sa pagkakaalam po ng inyong lingkod, punta lang kayo sa City Hall, dala nyo yung mga documents nyo ulit, singleness, at dala nyo ulit yung birth certificate nyo, and then kuha po kayo ng Kekon Todoke kasi same person naman ang pakakasalan nyo. Makikita nila yan. I-try nyo pong i-ask muna ang City Hall. Bali, registered naman po yan dito na dito lang kayo hiwalay. Sa Pilipinas, kasal pa rin kayo kasi. Yung po ang alam kong sistema na pwede nyo unang gawin. Yes, Miss Susan, anong pangalawa natin? Yes po, para sa ating ikalawang katanungan, ito po. Yes. Ma'am, itanong ko lang, namatay po ang asawa ko nung last year, November. Oo. Report na po ako sa immigration. Okay. Pagpalit na po ako ng status. Mm. At nabigyan po ng long-term visa. Kaya pa po bang ideklara rin sa Philippine Embassy dito sa Japan? Actually, ganito yan maski pwede mo i-declare yan, pero hindi pa rin kasi kailangan mo ng foreign divorce. Recognition of foreign divorce para ma-declare mo. So far, yun ang pagkakaalam ko, not unless lumabas na ang divorce sa Pilipinas, baka magbago na ang rules ng embahada natin. Pero pwede namang so far, kung hindi mo pa nagagawa yung foreign divorce, hindi mo naman kailangan i-report pa kasi baka hanapan ka pa rin ng foreign divorce ng Philippine Embassy. Kung gusto mo bang ibalik ang pangalan mo sa pagka-single o gusto mo lang mag-report? Kasi ang tanong ko dyan, Miss Susan, ako na magtatanong sa kanya, gusto niyo po bang ibalik ang inyong pangalan as yung dating single kayo or you just want to register na you are divorced to the Japanese already sa Philippine Embassy? Kasi ang pagkakaalam po ng rules ng inyong lingkod, before, I'm not very sure about yesterday kung nagbago na, ang pagkakaalam po namin is kailangan magkaroon kayo ng recognition of divorce sa kanyo i-report yan sa Philippine Embassy. Unlike before, nung panahon po namin, pag na-divorce ka, dali mo lang yung divorce kosikitohong men, then you can come back to your single name.
But lately, ilang taon na po ngayon nangyayari, kailangan na ng recognition of divorce para bumalik sa pagka-single name ang iyong pangalan. Yes, Mrs. Sain. Pangatlo. Ito po, ma'am, andito po ako sa Japan. May asawa po akong Japanese. Okay. Tanong ko lang po, kailangan ko po ba ng visa pag nagpunta po ako sa Taiwan? I think for Philippine passport, ang i-check niyo po ang Taiwan, parang may visa po tayo. I remember when nung papunta po kami ng Taiwan, kinuha po ako ng visa ng husband ko under the Philippine passport. Ang ano po niyan, saan po kayo bibili ang ticket? Kasi yung ticket office itself, alam nila, hindi nila pwede kayong bentahan nang alam nila hindi kayo papapasukin sa Taiwan. Yun po ang isang pagkakaalam namin. Pinakamaganda po, yung bibilihan nyo ng ticket, you might as well ask them. They will be the one to take care of that. Kasi under the Philippine passport, may mga certain places na hindi natin kailangan ng visa, certain countries na hindi natin kailangan ng visa. But with Taiwan, I myself, I had the experience, I've been there twice, kinuha po ako ng visa ng husband ko. But the best thing to do is, yung bibilihan nyo ng ticket, and another thing, you can call the Taiwan Embassy. You can send an email to them as a Philippine passport. You tell your husband po. Okay? Yes, Mrs. Sain. Yes, Miss Vicky. Bali, ito po yung ating isa pang katanungan. Yes. Nandito po ako sa Pilipinas. May 8 years old na po siyang anak. Japan passport holder po. At ngayon po, tutulungan po ako ng friend ko na makakuha ng tourist visa. Magagat po sila sa akin. Mag-asawa po sila, Japanese po ang asawa niya. Sa tingin niyo po ba may chance akong makapag-change to long term? Ano po ang pwede kong gawin? Okay. Actually, having your child sa Japanese passport and maliit pa yung bata, you yourself can apply for a tourist visa. Although, syempre, naghahanap pa rin sila na saan ka mag-i-stay, ng sponsor and everything. Yun lang po, ang isa pong pagkakaalam ko, pagdating nyo rito, total maliit pa yung bata, yes, may posibilidad po. Although I'm not an immigration officer or anything na nag-work sa immigration. Ang pagkakaalam po ng inyong lingkod, kung maliit pa ang bata, may certain age po sila na pwedeng kailangan kasama ang nanay dito sa Japan. Kaya nabibigyan po ng visa ang nanay. Ang isa pong sabihin nyo sa inyong kaibigan, yes, maganda po yan, may mag-i-sponsor sa inyo pagdating nyo rito and then change your status into a long-term visa. Ang isa pong hiningi niya, pag na-change ang status nyo rito, kailangan meron po kayong makukuhang work na kasama po yan sa document na kailangan apply nyo for change status na magkakaroon kayo ng trabaho and proper place na matitiran nyo. Yan po ang mga ilan. In case na nandito na po kayo, kailangan nyo po ng any other assistant, andito lang po kami. But first, of course, Japanese ang husband niya. I'm sure alam niya po nila yan. Kung kailangan nyo na lang po assistant, andito lang po kami. Yes, pwede naman po pagdating nyo rito kasi baby pa naman. 8 years old pa lang anak niya, di ba? Yes po, 8 years old. Yeah, pagkakaalam ko po pwede. But still, pagdating niya na lang dito, i-double check niya lahat yan. Good luck po sa inyo. Yes, ma'am. Meron pa tayong question? Po, Miss Vicky, para sa ating huling katanungan. Okay. Ma'am, matagal na po akong divorce. Okay. Pero hindi po anal sa Pilipinas. Okay. Magpapakasal po ako sa Japan, foreigner. Makukonsider po ba na legally married pa din ako? Ma-acknowledge po ba sa Pilipinas o sa immigration habang hindi pa po ako nagpapa-anal sa Pilipinas? Ang dati niyang asawa is Japanese? Yes po. Okay. Hindi po. Okay. Ang annulment po ginagamit lang, you can only use the annulment pag Filipino to Filipino passport, citizen. Pero Filipino to Filipino po. Pero when it comes to foreigner, we call it recognition of divorce. So, ibig sabihin, hindi pa kayo nag-apply ng recognition of divorce. Kung halimbawa po, dito lang sa foreign, Japan record lang po, ang alam ko po, maski walang foreign divorce, pwede po kayong makasal. But the thing is, hindi yan mariregistered sa Pilipinas. And another thing, tanong nyo po sa City Hall nyo, meron pong City Hall na mahigpit, hindi pumapayag ng gano'n. Kailangan galing yung mga documents muna sa embassy. So, depende po rin yan sa sitwasyon ng foreign na pakakasalan nyo. Tanungin nyo rin po yung foreign na pakakasalan nyo sa embassy nila kung ano mga requirements sa pakakasalan. Kayo po.
Kasi baka hingan kayo ng divorce o kaya baka hingan kayo ng documents from the Philippines to marry the man. Isa po yan. Not unlike kung ang pakakasalan nyo, same Japanese, I would answer, ganito po ang gagawin nyo, ganon. Diba? And if it's a Filipino na pakakasal nyo, I can answer this and that. Pero with the foreigner na ibang bansa, you need to ask first the the embassy nila. What do they need for you? And kung yung foreign boyfriend nyo po, siya na mismo magtatanong kung ano naman kailangang ilabas niya. You have to start with that po. Yun ang pagkakaalam po ng inyong lingkod. But the thing is, since wala kang recognition of divorce, you can only be registered here in Japan. As far as pagkakaalam ko po, and as the City Hall as well. Yan po ating masasabi, Miss Hussein. So yan ang ating last na katanungan, ano? Oh, yes po, yan na po ang ating huling katanungan. Yes, thank you so much, Miss Hussein. Gabi na, okay na. Iskare sa Modesta. Okay, thank you. I'll see you again on Monday. Po, salamat. Thank you. See you. Bye. Okay po, yan ang ating mga katanungan. At syempre pa, ito na ang ating quotes of the day. Ang ating quotes of the day is this one. Be a person you wanted to be is good. But we must not forget 4 things. The love, helping hand, honesty, and trust in God. Totoo po yun. Naisip ko po ito, it was given to me by God. I was just reading for myself, di ba? Kung anong klaseng tao ka, you don't need to be yung maging fake. You can be by your kung sino ka. Di ba kung sino ka? But don't forget 4 things. The love, helping hands, honesty, and trust in God. Yan po ang ating quotes of the day. Maraming salamat po sa inyo. Maski gabi na, nandiyan pa rin kayo sa aming Mag-usap Tayo at sa team Mag-usap Tayo. Sa mga followers, honto, arigatou gozaimashita. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye! Ang aming Netflix. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok